Ryan! Itong Tamaraw na platform, special talaga to sa Pilipinas. Kasi, hashtag, alam mo ba, unang produce ito sa Pilipinas bilang Toyota Tamaraw noong 1976. Tapos, ang nakakatuwa pa dito, sa bawat bansa na naibenta ito, iba-iba ang pangalan. Tulad ng Kijang sa Indonesia, Stallion sa Africa, mga animals na symbolic sa bawat bansa. At ano-ano pang pwedeng description para sa kotse na Toyota Tamaraw. Kaya internally, sa Toyota, sa dami ng pangalan, ang tawag dito ay Toyota Utility Vehicle. Yun nga lang, tinigil ang production nito para bigyan daan ang paglabas ng Toyota Innova. Actually, madami pa akong gustong i-share na interesting facts ng history ng Toyota Tamaraw. Pero, baka mapasobrang haba ang intro pagdating sa history. Ngayon, may bagong labas na ang Toyota Tamaraw. At ito ang 10 things na malamang hindi mo alam tungkol sa next generation Toyota Tamaraw dito sa Pilipinas. Number 1, IMV0 ang platform ng next generation Toyota Tamaraw. IMV means Innovative International Multipurpose Vehicle. Alam mo na saan galing ang pangalan ng Innova. At ang Innova, Hilux, Fortuner ay kasama naman sa IMV1 platform. Kung nagtataka ka, bakit IMV0? Eto, feeling ko lang naman. Kaya ginawang IMV0 kahit na mas bago na platform to ay dahil parang back to basic para maging mas affordable. Pero, pogi ang itsura. Number 2, ang kagandahan dito, made in the Philippines. Kaya isa na namang gawang Pilipino, tatak Pilipino. Kung curious ka sa level ng quality ng gawa ng kotse natin, ang Toyota Motor Philippines ay ang unang nakatanggap ng Philippine Quality Award for Performance Excellence sa car manufacturing industry. Since government award siya, tapos maraming hindi naniniwala sa gobyerno natin, hashtag, alam mo ba, na comparable ang grade ng quality ng manufacturing natin dito sa Pilipinas sa Toyota Japan. At base to sa audit ng Toyota mismo, kaya walang bias doon. Tapos, ito yung pinaka hindi sinasabi na advantage kapag made in the Philippines. Parts availability. Siyempre, dito binuo ground up, kaya mas readily available ang mga pyesa. By the way, eto real talk. Lahat ng kotse nasisira. Ang importante, may pyesa para maayos ito. Kaya reliable kasi hindi natitenga. Kagulong mo, men! Speaking of gulong, eto, fun fact. Hashtag, alam mo ba na isa sa comfort factor ng sasakyan mo ay ang gulong? Ito ang Kinto Tires, Japanese technology, made in Thailand. Ito ang tires for driving comfort. Maporma pa. Number 3, speaking ng tibay, meron itong 1 ton capacity more or less. Ang sabi nila, ito na yung bridge ng utility vehicle bago maging truck para sa mga Toyota. Number 4, ito ay dahil sa chassis type, ladder frame chassis, or in other words, body-on-frame ito na kotse. Mas pangbakbakan at mas panghatakan o bitbitan. Tapos, pang ito talaga ang gamit nito, kaya ginawang 2-door. Number 5, may wheelbase options. Long wheelbase at short wheelbase. Kung curious ka bakit may wheelbase options pa, ito ay dahil sa mas specific na purpose. Example na lang, kapag long wheelbase, mas malaki ang space deck. Kapag short wheelbase, better ang maneuverability at space efficiency na rin siguro. 'Di ba? Medyo specific pagdating sa purpose o sa pangangailangan. Kaya meron rin siyang number 6, engine options. May gas at diesel options. May 2-liter gas engine at 2.4-liter diesel engine. Mga tried and tested engines na ito, kaya reliable. Example na lang natin, yung gas engine na gamit ay 1TR engine, na gamit rin ng Toyota Dyna. Ito yung light duty truck ng Toyota sa Japan. Sa diesel naman, ito yung gamit currently sa Innova, Hilux at Fortuner natin dito sa Pilipinas. Subok na rin sa Philippine market. Hashtag, alam mo ba na may battery palang Hitachi na ang pangalan na ngayon ay Toflong Battery? Tapos, ang slogan ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na
at long-lasting ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ay ginagamit na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Number 7. Transmission options. May automatic at manual transmission para sa next generation Toyota Tamaraw. Mas friendly na kumbaga sa lahat ng klase ng driver. Pero take note, ang automatic ay available lang sa variant na long wheelbase na drop side. Number 8. Drivetrain. Ang drivetrain ng next generation Toyota Tamaraw ay rear-wheel drive. Di ba nga, mas pangkargahan. Number 9. Currently, ang body types na available ay drop side, FX at aluminum van. Compatible sa usual needs ng isang business owner dito sa Pilipinas. At number 10, according sa sources ko, meron pa siyang options for conversions. Pwede siya maging patrol van, ambulance, refrigerated van, school bus. Tapos, meron pang mas specific mula sa Toyota Mobility Solutions bilang camping car, food truck o mobile service vehicle. Sobrang flexible, 'di ba? Currently, ang pangalan na nito sa ibang bansa ay Toyota Hilux Champ sa Thailand, Toyota Rangga sa Indonesia, at sa next generation Toyota Tamaraw dito sa Pilipinas. Kung ikaw, alin dito ang pipiliin mong pangalan? Comment below. Sana sa episode na to, mas na-appreciate mo ang next generation Toyota Tamaraw. Kung nakadagdag info tong episode na to sa'yo, don't forget to like the video at kung hindi ka pa nakasubscribe, baka naman, para updated ka parate sa mga relevant car-related videos. Sana nakatulong. Rangga melaju dengan cepat, akselerasi mantap. Rangga lincah dan juga sigap, gesit dan pasti kuat untuk Indonesia. Kita berusaha, Rangga terus maju, Rangga usaha melaju, terus maju usaha melaju untuk Indonesia. Kita berusaha, Rangga terus maju, Rangga usaha melaju, terus maju usaha melaju. Terus maju usaha melaju untuk Indonesia. Kita berusaha tangguh, lincah, produktif. Terus maju usaha melaju, terus maju usaha melaju untuk Indonesia. Terus maju usaha melaju. O teka, pag may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace.